Dalawang magkapatid na babae mula Naga City ang natagpuang patay sa magkahiwalay na lugar, December 7, 2025. Ang isa sa kanila putol pa ang kanang braso at ngayon ay binabansagan bilang Divina Gracia Sisters. Ang kaso ng pagpatay sa mga Divina Gracia ay naging dahilan para magkaroon ng atensyon sa internet, maging sa komunidad nila doon sa Naga dahil na rin sa kagimbal-gimbal na pamamaraan ng pagkamatay ng magkapatid at dahil na rin sa bilis ng progreso mula sa mga investigador. Gusto ko na pakinggan nyo ng buo itong kwento natin ngayong gabi dahil may mga kwento po talaga na hindi lang basta-bastang krimen, no? Hindi lang basta-bastang balita at may mga kwento na maraming layers. Kada binubuksan mo, may bagay kang naiintindihan. Masakit siya, komplikado siya, at puno siya ng mga katanungan na hindi madaling sagutin. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isang trahedyang yumanig sa Naga. Isang pangyayaring may kinalaman sa relasyon, emosyon, at mental health. Tatlong bagay na kapag nagsama-sama ay maaaring lumikha ng isang bagyong hindi natin agad makikita. Hanggang sa huli na lang ang lahat. Hindi lang ito kwento ng pagpatay ha, kwento rin ito kung paano nagiging mapanganib yung mga dinadamdam natin na hindi natin nasasabi, ang mga hindi natin na ireresolba sa loob, at ang mga sugat na hindi natin alam kung paano gamutin. At habang dinadala ko kayo sa buong pangyayari 30s, gusto ko na sabay-sabay po nating intindihin paano nagiging delikado ang isang relasyon. Paano nagiging panganib ang mental health struggles kapag hindi natin ito hinaharap. At paano sana maiiwasan ang kasong ito kung may tulong lang sana o gabay, lalong-lalo na ng mga profesional. 30s, welcome to a story that demands empathy, honesty, at katapangan sa paghaharap ng katotohanan. Ang kwento natin ngayong gabi ay ang Naga City double murder case, the Divina Gracia Sisters story. Claudette, Jean, and Kiela May ang mga biktima. Para mas maintindihan natin yung kwento, syempre, 'di ba, kinakailangan nating kilalanin yung mga biktima sa kwentong ito. At sila nga ay sina Claudette Divina Gracia at Kiela May Divina Gracia. Magkapatid. Ayon sa mga kapitbahay nila, sobrang close daw ng mga ito. At dahil sa pagkamatay nila, syempre, marami sa mga taga-Naga yung natatakot. Ano na nga ba yung nangyayari doon sa lugar nila? Natagpuan ang mga bangkay. Bandang 6:30 AM daw, napakaaga pa po, no? Merong isang concerned citizen doon sa R Block, Barangay Concepcion Grande sa Naga City. Yung nagsabing, hala, meron po akong natagpuan na bangkay ng isang babae. Agad-agad naman daw itong humingi ng tulong, no? At rumisponda naman daw yung mga patrol responders, investigator on case or yung IOC na tinatawag, at scene of the crime operatives. Agad-agad silang pumunta lahat sa crime scene. Nakakatakot siguro yung ganong pakiramdam, no, kung ikaw yung nakakita. Syempre, kailangan mong tapangan yung sarili mo eh. Una, magtataka ka pa, pero sisilipin mo dapat yan eh, para makahingi ka ng tulong ng maayos. Hindi naman pwedeng hindi ka sigurado sa nakita mo, di ba? And honestly, kung ako yun, feeling ko ha, sabihin nyo nanduwag ako, pero magpapanik po talaga ako. Ang unang natagpuan po ng concerned citizen na yan ay si Claudette, 27 years old siya, doon sa Barangay Concepcion Grande. At ayon sa mga pulis, nagtamo raw ito ng maraming sugat sa katawan. Matinding sugat, yun yung gamit nilang salita. Mga hack wounds. Sa kaliwang braso daw nito, ang dami. Pati sa leeg. And take note na sa tindi ng ginawa po sa babae, putol din daw or dismembered yung isang braso niya, yung kanan. Kung ano po yung nangyari dyan, o kung bakit ito ginawa, malalaman natin maya-maya lamang. Makalipas naman ang ilang oras, ganap na 1:00 ng hapon, natuklasan rin ang kapatid nitong si Kiela May. 25 years old naman siya, na merong saksak po sa dibdib. Hindi ko na ma-determine kung ilan yung saksak niya eh. Pero nakabalot daw ito ng bedsheet at nakapalupot ng manpower cable para hindi siguro siya makagalaw, no, habang pinapatay siya. Natagpuan naman siya sa Zone 1, Green Acres Subdivision, Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Mapapatanong ka, no? Bakit kaya? Ano ba yung kasalanan ng magkapatid? Meron bang galit sa kanila?
May nakaaway ba sila? Pero ang isa pang katanungan na importante rin, no? Sino yung gumawa nito? At bakit niya to ginawa? Ano yung motibo niya? Malalaman pa kaya natin ang buong katotohanan? Maa-uncover ba natin siya? Huwag muna kayong aalis dahil meron pong mga update sa kwentong ito na medyo shocking. Parang plot twist. Pero for now, tuloy muna natin ang kwento. Pagkahanap sa Divina Gracia Sisters, ano yung nangyari? Manhunt. Dahil nakikita nyo naman no, na parang thriller film. Itong nature ng pagpatay. Natural lang na marami yung matakot po dito sa kasong ito. At dahil dito, agad-agad itong pinag-usapan po, hindi lang sa telebisyon, sa internet, at ang hiling po ng taong bayan, especially yung community sa Naga, na mahanap kaagad ang gumawa nito. At hindi na magkalat pa ng takot. Kaya agad-agad ay umaksyon ang otoridad. Sa pahayag ni PRO5 Acting Regional Director PB General Erosito Miranda, sinasabi niyang naka-activate daw ang full-scale manhunt. Pinaghahanap talaga ng Naga City Police Office. Ayon sa kanya, gagamitin ng PNP Region 5 ang lahat ng available na resources. Lahat upang mahanap ang suspect at magbigyan ng hustisya ang biktima at mabigyan ng kapayapaan ang mga taga-Naga. Pinaigting din ang checkpoints at nagdagdag ng mas marami pang personnel sa lungsod habang nagpapatuloy yung mga surveillance, pagkalap ng mga ebidensya, sino ba yung pumatay, at saka yung mga CCTV backtracking. Pinanonood nila lahat yan eh. Sa pahayag na ito, masasabi natin na seryoso silang mahanap kung sino mang ang gumawa nito. Ito ang mga bagay na agad-agaran nilang ginawa. Bukod syempre sa paghahanap, nakikipag-ugnayan sila sa mga karatig bayan para matunton ang direksyon ng suspect na nagtakas. Pangalawa, hinihikayat rin nila ang publiko makipag-ugnayan, makipagtulungan kung meron ba silang mga impormasyon tungkol dito. O kung kahit man lang may mga nakikita sila na parang mga nakakapanghinalaang aktibidad tungkol doon sa kinaroroonan ng suspect. Ngayon, titignan na natin, sino nga ba ang suspect? Sa isang press conference, binigay ni Naga City Mayor Leni Robredo at ng kapulisan ang pagkakakilanlan ng suspect, si Marfe Hufancia. Isa raw itong IT professional at residente ng Concepcion, Pequeña, ang prime suspect sa pagpatay sa Divina Gracia Sisters. Eto na, magkakaroon na kayo ng idea kung ano yung nangyayari. Siya ay sinasabing partner ng isa sa mga biktima, si Claudette. So meron ng angle na sinisilip. Marami sa ganitong mga klase po ng kaso, lalo na kung lagi kayo nakikinig sa mga stories natin, yung partner po talaga yung unang sinisilip palagi. Sinisilip nila yung anggulong crime of passion bilang motibo sa pagpatay. Ipaliwanag lang din po natin sa Tagalog, no, para sa mga bago sa channel natin, ang crime of passion ay isang uri ng krimen na nagaganap dahil sa biglaang emosyonal na pagkontrol. Matinding galit, selos, o iba pang emosyon na dulot ng isang sitwasyon. Kadalasan, nangyayari ito ng walang planong pagpatay, no? O walang planong pananakit. Ngunit dahil nga sa labis na emosyon, nagagawa ng tao ang isang krimen. Yun bang term ko ha, yung nagdilim ang paningin? Yan, parang ganon. Ngayon, ito na yung sinasabi ko sa inyong plot twist sa kwento na magbibigay ng dagdag layer para mas pag-isipan pa natin itong maigi. Ang huling mensahe. Meron po ngayong kumakalat na larawan or screenshot na nagpapakita kung ano yung posibleng tumatakbo sa isipan ng ating suspect at maaaring makapagbigay linaw doon sa motibo niya, no, kung bakit niya man nagawa ito doon sa biktima. Merong isang final message ang pinadala nito sa kanyang nakakatandang kapatid sa ate niya. At dito umamin si Marfe na siya ang responsable sa pagpatay sa Divina Gracia Sisters. Ate, sorry sa lahat. Siguro pag nabasa mo to, wala na ako. Wala na as in patay na o wala na as in umalis. Umpisa pa lang po, nakakapanindig balahibo na siya. Dito umamin siya. Napatay ko si Jane, si Claudette Jane, at ang kapatid niya. Nagawa niya raw ito dahil sa sobrang galit. Which is, kung iba-backtrack natin yung pinag-uusapan natin kanina, parang pasok nga siya doon sa crime of passion, no? At dito naman magkakaroon pa ng panibagong layer itong ating kwento kung saan mas makikita nga natin bilang isang tao, no? Yung suspect na nakakaramdam din ng mga emosyon. Lilinawin ko lang ha,
na hindi porket na-humanize natin siya, na hindi porket naiintindihan natin siya, tama na po ang ginawa niya. Paulit-ulit ko pong sasabihin dito sa aking channel na kahit kailan ay hindi rason ang mental health para manakit ng ating kapwa-tao. Sabi niya, ate, hindi ko na kaya yung depression, hindi ko na kaya yung anxiety, hindi ko na kaya yung stress. Maghihiwalay na raw sila ni Jane Siguro nag-aaway na rin sila. At mukhang ipinaglalaban niya, base sa mensaheng ito, no, pinaglalaban niya pa yung relasyon, pero ayaw na raw talaga nitong si Jane. Kaya niya raw nagawa ang pagpatay dahil hindi niya kayang mawala ito sa buhay niya. Which is obvious naman. Aminado naman ito na walang kapatawaran ang kanyang nagawa at sinasabing mahal niya ang kanyang ate. Na para bang huli na talaga ito. Isang importanteng parte pa ng mensahe ang paghingi nito ng tawad sa kanyang mama at papa. Mukhang aware naman siya na mali po talaga yung ginawa niya. Ang mensaheng ito, nagdagdag pa ng bagong usapin sa social media. Particularly sa usapang mental health and how our relationships affect us. Inaprubahan ng kanyang ama ang pagre-release ng mensaheng ito at naniniwalang makakapagbigay linaw ito sa estado ng kanyang pag-iisip in relation doon sa nangyaring insidente. Pero gaya nga nasabi ko, hindi pa po pinal or hindi pa tapos itong mga statement ng otoridad tungkol sa kabuuan ng kwento. Sabi nila na kahit pa nagbibigay ito ng context sa pangyayari, kailangan pa rin imbestigahan ang pangyayari para mas maintindihan pa ito ng buo ng 100% at walang naiiwanan na detalye. Ngayon, ano nang nangyari kay Marfe Hufancia? Nasaan ang suspect? Suspect! Patay. Ito na rin ang plot twist sa kwentong ito. Isang plot twist na maaaring may koneksyon doon nga sa huling mensaheng nabanggit ko kanina. Baka yan na ngayon, biglang lumabas ang mga balita na ang suspect sa pagpatay sa magkapatid ay natagpuan pero wala ng buhay. Patay na po. Mismong ang pamilya po ni Marfe Hufancia ang kumumpirma na natagpuan nga ang bangkay sa bandang baybayin ng Barangay Castillo sa Cabusao, Camarines Sur. Ayon sa kanila, nagmamatch naman daw yung mga personal belongings nito sa bangkay. Nakumpirma yung pagkakakinanlan ni Marfe dahil sa isang singsing po, dentures at isang work uniform na nakuha mismo sa kung saan ito natagpuan. So ayon po sa initial reports, yung singsing ay parang engagement ring nakaparehas ng suot ni Claudette Jean Divina Gracia. Parang couple ring, parang ganon. Na alam nating isang biktima doon sa Naga City double murder case. Nakakapagpadagdag ang ito ng mga katanungan po sa aking isip. Wala na siyang buhay, Paano niya to ginawa? Ano yung pagpaplanong ginawa niya? At kailan niya ginawa? Ano kaya yung kabuuan ng timeline ng pangyayari? Of course, bilang isang true crime enthusiast, hindi mawawala sa isip natin yung ganitong mga maliliit na detalye na importante sa kabuuan ng kwento. Sabi ni Police Captain Albert Joven ng Cabusao Police na ang bangkay ay sasailalim pa sa DNA testing para masigurado na 100% na bangkay nga ito ni Hufancia. Of course, kahit match pa yung mga gamit nito, singsing, dentures, damit, kailangan pa rin nila ng scientific confirmation, yan yung term, bago i-finalize yung kanilang report. Itong discovery sa bangkay nangyari habang patuloy na nagbe-build ang Naga Police ng kaso sa pagpatay sa magkapatid na sina Claudette Jean at ang kapatid nito. Sabi ni Police Colonel Gilbert Fariñas sa media na marami na raw silang mga physical evidences na suportado ng mga statements at iba pang importanteng impormasyon na nakalap nila habang nag-iimbestiga. Naniniwala naman sila na sa mga susunod na araw ay lalo pang titibay ang mga ebidensyang ito, lalo't kapag dumating na ang SOCO report at kapag available na ang mga phone data analysis, siguro may kinalaman dun sa messages. Sabi rin ng Naga City Police na minomonitor ng kanilang mga intelligence units yung mga posibleng lugar kung saan maaaring nagpunta itong si Hufancia sa labas ng Bicol Region. Nililinaw po ng mga otoridad at ina-assure nila ang publiko na hindi matutulad ang kasong ito sa Bandoho incident na na-dismiss ilang taon nang nakalipas, I think 2023, dahil sa kakulangan ng ebidensya. Gawang nabanggit na rin po siya sa kaso, saglitan lang natin yung kwento So meron pong isang 17 years old bata na nagngangalang si Rosel Bandoho
noong July 22, 2023, huli po siyang nakita sa isang convenience store at mula nun, hindi na nga siya nakauwi. Natagpuan ang kanyang bangkay na naaagna sa isang bakanteng lote sa Barangay Liboton, Naga City. 6 na araw lamang ang makalipas, July 28, 2023. Ngayon, may suspect sa pagpatay sa kanya pero pinakawalan nila dahil hindi sapat yung mga ebidensya laban dito. Ibinasura. Yan yung term. Sinaglitan lang natin dahil nabanggit nga siya sa kwento ng mga kapulisan pero parang gusto ko rin siyang talakayin sa mga susunod na araw. Ang kaso sa ngayon. Sa ngayon po, ang lahat ng pamilya ng biktima ay naghihintay ng official DNA results as of the writing of this episode, no? Dahil rin sa kasong ito ay pinaigting yung seguridad doon sa lugar. Pareho po na yung LGU at ang Naga City Police Office ang nagsasabi na patuloy nilang ipaglalaban ang kumpleto at malinaw na resolusyon para sa kasong ito. Isang mahalagang yugto sa kasong ito ang pagkakahanap ng bangkay ng suspect. Pero nililinaw ng mga otoridad na hindi dito nagtatapos ang kaso. Hiling ng mga otoridad na hayaan ng forensics team na kumpletuhin ang lahat ng mga eksaminasyon para masigurong tama ang pamamahala sa kaso at walang pagkakamali sa mga resulta. Ang Naga City ay matagal nang itinuturing na isa sa mga pinakaaktibong urban centers sa Bicol Region. Dahil sa laki ng populasyon at patuloy na pag-unlad ng lugar, mabilis ding tumugon ang lokal na pulisya sa mga kaso ng karahasan at krimen. Ang insidente ng magkapatid na Divina Gracia, no, ay isa sa mga naging dahilan tungkol dun sa mga discussions ng domestic violence. Of course, domestic violence po itong kwentong ito. And of course, mental health. Sa ngayon, hindi pa po malinaw lahat ng mga eksaktong specifics tungkol sa kwentong ito, pero alam na natin halos yung kabuuan ng kwento. And hopefully, sa mga susunod na araw, maging 100% kompleto na ang investigasyon dito. Ito ngayon ang gusto kong sabihin sa inyo, ha? Huwag muna kayo aalis. Thirdies, matapos nating i-discuss ang lahat ng ito, may isang mabigat na tanong na kailangan nating pag-usapan. Paano ba natin maiiwasan ang ganitong mga klase ng trahedya? The truth is, mental health matters. The way we handle heartbreaks, jealousy, fear, rejection, lahat po yan may epekto kung sa paano tayo kumikilos bilang tao. At kung sana lang, no, mas marami sa atin ang may tamang access sa emotional education, therapy, medical help, baka hindi umabot sa ganitong mga pangyayari ang mga relasyon ng katulad sa kay Marfe at kay Claudette. Pero 30s ha, uulitin ko lang, kahit mabingi na kayo sa sobrang paulit-ulit ko, humanize natin yung ating mga suspects sa kwento, pero kahit kailan ha, hindi rason ang mental health para manakit, hindi rason ang depression para pumatay, hindi rason ang anxiety para abusuhin ng kapwa. Ang karapatan mong makaramdam ay hindi kailanman lisensya para wasakin ang buhay ng iba, at dinidiscuss lamang natin ito para mas maintindihan natin sila nang sa gayon ay hindi na maulit pa ang ganitong mga klase ng kwento. Kung nararamdaman mong nawawala ka, humingi ka ng tulong. Kung punong-puno ka na, magsabi ka. Kung hindi mo na kaya, magpahinga ka. Pero wag na wag mong gagawing outlet ang isang taong mahalaga rin sa mundong ito. Dahil ang sakit na idinulot mo, hindi na yan mababalik pa. Hindi na yan mababawi pa. Ang tunay po na lakas ng isang tao, hindi yung kakayanan natin, no, na magpigil ng galit. Kung hindi yung kakayanan natin na umamin na kailangan natin ng tulong bago pa man din tayo makapanakit ng ating sarili o ng ibang tao. Ang lalim ng ating usapan, no? Anyway, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para sa mga kwentong katulad nito. Promote ko lang din po yung aking travel channel. Patapos na yung aking Thailand series at aalis na naman ulit ako next week. So sana abangan nyo yung aking travel sa Vietnam. Ito po ang ating question of the day. Medyo malalim ito. Kung hindi kayo komportabling sagutin siya, skip nyo na lang muna. Pero nagkaroon na ba kayo ng isang hindi magandang experience dahil sa breakup? Nagkasakitan ba kayo? Ano ang ginawa sa'yo? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro the Third at ito ang aking kwento.